Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ang Group 3 at ang aming tatalakayin ay tungkol sa pag-unlad ng nasyonalismo sa Africa. Sa aming presentasyon, malalaman natin kung paano nagsimula ang nasyonalismo sa kontinente ng Africa, ano ang mga dahilan nito at paano ito nakaapekto sa kanilang kalayaan at pagkakakilanlan bilang bansa. Noong ika-18 siglo, tinawag na madilim na kontinente ang Africa, hindi dahil sa kulay ng mga tao dito, kundi dahil wala pa masyadong impormasyon ng mga Europeo tungkol sa lugar na ito. Hindi pa nila lubos na iintindihan ng kultura, kabihasnan at pamumuhay ng mga taga-Africa. Ngunit sa katotohanan, bago pa man dumating ang mga mananakop, mayroon ng mga mauunlad at mayayaman na kabihasnan sa Africa, tulad ng Egypt, Mali at Ghana. Kahit maling isipin na ang Africa ay madilim, dahil ito ay may makulay na kasaysayan bago pa man ito masakop ng mga dayuhan. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagsimulang linangin ng mga mananakop ang kanilang mga kolonya upang magkaroon ng matatag na kabuhayan. Matapos ang World War II, humina ang kapangyarihan ng mga bansang mananakop tulad ng Britanya at France. Dahil dito, nagsimula silang paunlarin ng mga kolonya sa Africa upang mapanatili ang kanilang impluwensya. Ngunit habang ginagawa nila ito ay napansin ng mga taga-Africa na kaya rin nilang pamahalaan ang kanilang bansa. Ito ang nag-udyok sa kanila na magsimula ng mga kilusang nasyonalista upang ipagtanggol ang kanilang pamahalaan at kalayaan mula sa mga dayuhan. Samantala, may mahalagang layunin ng Britanya sa pagnanais nitong sakupin ang Ehipto. Ang Britanya ay nagnanais sakupin ang Ehipto dahil sa estratehiyang lokasyon nito. Ito ay malapit sa Suez Canal, isang daan ng pandagat na ginagamit ng mga barko mula Europa patungong Asia. Mahalaga ito sa kalakalan kaya gusto ng Britanya na makontrol ito upang mapadali ang kanilang pagninegosyo at papalakas ang kanilang ekonomiya. Ngunit ang pagkontrol nito ay nagdulot rin ng pagkagalit ng mga mamamayan. Nakalaunan ay naging daan ng pag-usbong ng nasyonalismo sa Ehipto at sa buong Afrika. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang tungkol sa Suez Canal. Ngunit bago dito ay papagpatuloy natin ang bulak sa Ehipto. May malawak na taniman ng bulak sa Ehipto at kilala ito sa mataas na kalidad ng mahaba at malasot ng hilala. Ang ibig sabihin nito ay sikat itong bansa sa paggawa ng matataas na uri ng tela. Ngayon naman ay ang Suez Canal ang nakapagbawas ng 4,000 milya sa paglalakbay patungo sa India. At ito rin ang nakapagpabilis ng transportasyon sa pagitan ng Europa at Asia. Sinimulan ng Britanya ang pananakop sa Ehipto ng mga ilangan ng Pondoong Hari upang mapabuti ang Suez Canal. Ngunit nagamit niya ang pera sa kanyang personal na luho. Ito rin ang nakapagpatulak sa Britanya upang sakupin ang Ehipto. Dahil dito, napilitang ibenta ng Ehipto ang karapatan sa Suez Canal sa Britanya. At ito ang nakapagpabago sa kontrol at pamamahala sa nasabing kanal. Sa kalaunan, matagumpay na nasakop ng Britanya ang Ehipto at ang Suez Canal ay tinawag na pag-asa ng imperyo ng Britanya. Dahil pinaikli nito ang ruta patungong India. Noong ika-19 na siglo, sinimula ng mga bansa sa Europa ang pananakop sa Africa. Isa sa mga unang lugar na sinakop ay ang Ehipto. Dahil dito, matatagpuan ang Suez Canal. Isang mahalagang daanan ng mga barko na nag-ugnay sa Europa at Asia. Dahil pinaikli nito ang biyahe patungong India, itinuring ito ng Britanya bilang pinakamahalagang bahagi ng impyerno. Tala, sa gitna ng Africa, nagdulot ito ng pag-aagawan ng mga teritoryo ng mga layuning pangrelihiyon, pambansang ambisyon at ekonomiya ng mga taga-Europa tulad ng Britanya, Pransya at Portugal. Habang lumalawak ang interes ng mga Europeo, nagsimula rin silang mag-agawa ng mga teritoryo sa gitnang bahagi ng Africa. Ang mga dahilan ng pananakop ay tatlo. Una, nais nilang ipalaganap ang Kristyanismo. Ikalawa, gusto nilang palawakin ang kapangyarihan ng kanilang bansa at ikatlo, hangad nilang makinabang sa mga likas na yaman ng kontinente gaya ng ginto, goma at langis. Ang panahong ito ay mabilisang pananakop ay tinatawag na Scramble for Africa. Sa loob ng 30 taon, nahati sa kontrol ng mga kandulaning bansa bago ang taong
na 1,914. 3 bansa lamang ang malaya sa Afrika. Ito ang Ethiopia, Liberia, at Republika ng Timog Afrika. Pagdating ng taong 1914, bumuhos halos buong Afrika ay napasailalim ng sa kontrol ng mga bansang kanluranin tulad ng Britanya, Pransya, at Portugal. Gayunman, may 3 bansa na hindi tuluyang nasakop. Ang Ethiopia na matagumpay na lumaban sa mga Italyano. Ang Liberia na itinatag ang panalayang alipin mula sa Amerika. At ang Timog Afrika na nagkaroon ng sariling pamahalaan kahit nasa ilalim pa ng impluensya ng mga Europe. Lumaganap ang nasyonalismo pagtapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, World War II. At maraming bansa ang nakamit ang kalayaan ng mapayapa. Gayunpaman, ang Congo at Algeria ay kinakailangan dumaan sa digmaan bago makalaya. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, kumalat sa Afrika ang damdaming nasyonalismo o ang hangarin ng mga mamamayan na mamuno sa sarili nilang bansa. Marami sa kanila ang nakamit ng kalayaan sa mapayapang paraan. Ngunit may ilan, tulad ng Congo at Algeria, ang kinakailangan na makipaglaban bago tuluyang makalaya. Ang Rhodesia at Nyasaland ay naging Zimbabwe at Malawi, samantala ang Angola at Mozambique ay naging Malaya noong 1975. Ang ilang mga bansa na nagkamit ng sarili nilang kalayaan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ngunit marami sa kanila ang hindi pa masyadong handa para dito. Ang mga kasuliranin nila ay kakulangan ng kaalaman tungkol sa pamahala ng isang malayang bansa. Dahil ang mga bansa na nakalaya ay bago pa lamang at wala silang alam sa pamahala ng isang bansa. Kakulangan ng mga sinanay na tao sa larangan ng gobyerno. Dahil ang mga ibang bansa ay kulang sa kaalaman na kinakailangan upang matutunan ng mga tao. Kaya sila ay hindi naging handa sa pamamahala ng isang bansa. Ang pangatlo ay mataas na antas ng kahirapan kung saan madami ang namumuhay ay lubos kagiputan at namatay sa sakit at gutom. Dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga tao ay naghirap. Ang pang-apat ay ang pagkakaroon ng matinding pagkamakabansa na nagdudulot sa alitan ng pagitan ng iba't ibang tribo at sa pagitan ng mga tribo at pamahalaan. Dahil sa kagustuhang makamit ang kalayaan, kumantong ito sa hindi pagkakaintindihan ng mga tribo sa ibang tribo.